Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. I'm sorry, masama po talaga yung pakiramdam ko kagabi. That's why hindi na po ako nakapag third reading of the day. Medyo may lagnat din po ako, pero as I promise you, magbibigay po tayo ngayon Friday ng first reading of the day. So, maraming pong salamat at sa pag-unawa nyo po na minsan po hindi na po ako nakakapag third reading kahit po pinamis ko. But nakita nyo naman po, I have first reading and second reading for today. Okay? So, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day today, Friday. Yan, 4:30 ng madaling araw. Ako po ay gumising para po makapagbigay sa inyo ng reading of the day or first reading of the day. Medyo barado na po ang ilong ko, masakit ang lalamunan ko, pero mahal na mahal ko po kayo, kaya ito po ay ako'y magbibigay ng first reading of the day. Sana po ay napanood nyo na po yung first and second reading ko and yung third reading ko po or second reading ko po ng isang araw pa. Okay, so pili po tayo. Pasensya na po sa sipod ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Dito muna po natin ilagay sa gilid ang baraha. Ngayon naman po, yan, tignan po natin. Pili naman po tayo dito ng 10 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Ito po ay huwag niyo po i-skip. Yan, huwag niyo po i-skip. Yan. Ano po kaya ang makikita natin sa third reading of the day? Moving on, leaving behind. Maybe for some of you po ay nakakabalita po kayo ng hindi maganda sa ex nyo. Sa person nyo rather. Para pong simula po nung naghiwalay kayo at napunta po siya sa iba, ay somehow po sa nakikita ko ay talaga pong nasasaktan na rin po siya, nasasaktan na rin po yung third party. Pero wag po kayong maaawa ha, because deserve po nilang masaktan dahil ginawa po nila yan sa inyo. At huwag ka na pong maawa kasi for some of you po, nakikita ko natutuwa, nagagalit. Pero meron din pong iba sa inyo na naaawa, no? Huwag po kayong maawa. Deserve po nila kung ano man po ang nangyayari sa kanila ngayon. Deserve po din nilang masaktan at matuto ng leksyon. Okay? Huwag kang maawa. Huwag kang maawa. Deserve nilang masaktan. Deserve din nilang masaktan. Karma po nila yan eh. Deserve din nilang masaktan. So, huwag kang maawa. Huwag kang maawa. Never po. Huwag ka pong maawa because yan po ay
magandang mangyari at na masaktan ka po, sinaktan ka po, deserve din po nilang masaktan dahil karma po nila yan. Kaya wag ka pong maawa. Ikaw po, sinasabi po ng universe is, deserve mo din daw po magkaroon ng isang buhay na deserve mo, isang buhay na sarili mo muna daw po ang intindihin mo. Kailangan daw po ay yung sarili mo muna pong kapakanan. Magsimula ka po all over again. Kailangan mo daw pong kailangan mo pong magsimula para sa'yo, sa sarili mo. I-prioritize mo daw po ang buhay mo at ikaw daw muna po sa mga oras na ito. Tama na po yung pag-aabuso sa'yo, yung pag-take advantage sa'yo, at ikaw pa po ang pinalabas na masama. So, tama na daw po yan. You have to admit to yourself na hindi po ikaw ang may kasalanan. You have to admit yourself na naabuso ka, nasaktan ka. Kaya wag ka pong malungkot. You deserve to know the truth, no? You deserve na maging masaya, maging maayos, mahalin ang sarili mo, at wag ka pong maawa dahil hindi po nila deserve kaawaan. Pinili po nilang lokohin ka ng harap-harapan. Pinili po nilang lokohin ka kahit na ayaw mo pong mag-let go nung una. Parang pinilit pa rin po nila ikaw hiwalayan, i-ghosting, at talagang saktan, no? Somehow I feel na hindi mo po talaga deserve masaktan. Head over heart. Gamitin mo daw po ngayon yung utak mo. Kailangan mo daw po ito kesa sa puso mo. Why? Because mas masaya daw po yung minamahal mo muna po yung sarili mo. Maybe po kaya nangyari ito sa'yo. It's because the universe is teaching you paano umuunahin ang sarili mo, mahalin ang sarili mo. Wag na wag ka daw po munang bumalik, o wag na wag ka rin daw muna pong magpaabuso ulit, at ikaw na daw po ang nagtotolerate na ganyanin ka, no? Be strong enough to face the truth na niloko ka, sinaktan ka, pinagsawaan ka po. At dahil dyan po kapatid, bumangon ka po, no? Bumangon ka po, kaya mo daw po iyan. Siya po ang gumawa ng reason na maghiwalay kayo. Siya po ang reason bakit po kayo nagkakaleche-leche, naghiwalay, sinira ang maganda nyo samahan, sinira ang mga plano nyo, tapos ngayon po maaawa ka. Wag po, no? Alam ko po na some of you hindi naaawa, some of you na gusto yung mangyari, and deserve po nila talaga iyaan. Somehow, I feel that there is this ultimate clarity na nangyayari sa iyo ngayon, no? For some of you, ito na no? Nasa kanila na po yung karma. Bakit po yung iba sa inyo naaawa, no? Naaawa, even sa third party naaawa, no? Wag po, kasi deserve po nila yan, no? Ginawa po nila yan, hindi po nila ikaw inisip nung nagpapakasaya sila, kaya wag mo rin po silang isipin ngayon na nasasaktan sila. They deserve that po. That is their karma, no? Nagka-clash po ang interest nila sa ngayon. Nag-aaway sila, magulo sila, and somehow, alam ko po for some of you, napatawad nyo na po. Pero for some of you, hindi po sila mapapatawad. Dahil po parang sinira po nila at niyurakan nila ang buong pagkatao ng taong nagmahal sa kanila ng sobra. So yung mga tao po dito na nagmahal ng sobra at talagang niyurakan ang pagkatao nyo, nasaktan kayo, well, you should value yourself more po, no? Huwag po kayong magpadala sa awa na sa akin ka na lang ulit, alagaan kita. Hayaan nyo po silang matuto. Hayaan nyo po silang matuto ng leksyon, masaktan, deserve po nila yan. There is this curiosity and mental energy. Sa totoo lang po, yung mental energy niya po ngayon ay naiisip ka po, no?
As a matter of fact, kahit po panikayabangan ng taong to, mataas ang ihe, mataas ang ere, hindi po ikaw nawawala sa isipan nito. Kaya ako nararamdaman mo po, ilang beses ko na sinasabi, na bigla ka na lang pong maaaligaga at namamahay siya sa isip mo. That is because of mental energy na binigay po sa inyo ng person nyo. For some of you, buntis si Chabilitang Palaka or mabubuntis si Chabilitang Palaka, huwag ka pong maawa no, na parang walang mangyayari sa buhay nila. No? Hayaan mo pong panindigan nila yan. No? Hayaan mo po na panindigan nila at oo, kawawa po yung bata, nandun na tayo. Pero hayaan mo po silang mag-suffer sa consequences na ginawa nila sa pag-apak ng isang tunay na taong nagmahal lamang at ikaw po yun. Lack of balance, hindi po alam ng person nyo ngayon kung ano po ang gagawin niya. No? Most of the time, nalulungkot po ito. Most of the time, hindi niya po alam ang gagawin niya. Kaya sinasabi ko po sa inyo, sa araw na ito po, yan no, nahihirapan po siyang balansihin kung ano po ang dapat niyang gawin sa hindi. Gusto niya po magkaroon ng simula, bagong simula, a fresh start with you. Pag hindi po ito lahat naging plan sa plano niya, pag hindi po naging successful yung plano niya, ang gagawin niya po is somehow ay makikipag-reconnect po siya, no? But hindi ka po ganong klaseng tao, no? Pahirapan mo po ito para sa inyo na bumabalik ang mga persons nyo. Pahirapan nyo po. Kasi pag hindi nyo po yan pinahirapan, tandaan nyo po, babalik at babalik po na naman siya sa dati. Dahil alam nyo po na kaya nyo lang siyang tagapin. Just like that. No, ngayon po na nakaka-recover ka na, maging charitable ka po sa sarili mo, no? Gawin mo po na malaki ang improvement ang buhay mo at talaga pong gandahan mo ang buhay mo, no? Magplano ka maigi kasi ngayon po ang person niya naiisip niya po na hindi tama yung choice niya po na pinili sa pag-iwan sa iyo. As of now, this person is very confused and dali po, nahirapan ako magsalita. Very confused and alam niya po na hindi po tama yung ginawa niya sa iyo, no? Hindi po tama yung ginawa niya and to be honest with you po, alam niya po ngayon na may consequences po yung kanyang pag-iwan sa iyo at siya po ang nagsasuffer sa consequences. Confused. No right choice, no right choice. On a Friday morning, pareho po, no? Two different cards with one meaning na magkatabi. Very powerful po, no? Talagang confused at talagang alam niya po kahit saan mo tingnang anggulo na mali po na iniwang kanya. Why? Sabi ko nga po sa isang mga reading ko, nasa kama na siya, pumunta pa siya sa banig, no? Kahit po anong hirap niya, talagang nakakaranas po siya ng sunod-sunod na karma. Pero ikaw po ay may mga blessings ka pong natatanggap. And sa akin po, deserve mo po yung blessings na yan. Wala po siyang motivation, lack of passion. Kahit ano po ang gawin ng person ito, kahit magsumika pa po siya, talagang papakita po sa kanya ng tadhana na ikaw po ang lucky charm niya na sinayang niya. Now, he feels burned out and overstressed. Lahat po ngayon, feeling niya burden sa lahat, no? Burden lahat ng mga tao sa paligid niya, mga responsibilidad. It's a burnout na po siya dito. Oh my God! Very powerful po. Biro niyo po, confusion. No right choice. Burnout, stress out, and burned out. Oh, talagang parehong-pareho po. Sabi ko nga po sa inyo, no? Grabe. So, yan po ang ating reading of the day today. Maraming salamat po sa lahat sa inyo. Ngayon po, nakita nyo po na deserve din po nilang masaktan at karma nila yan. So, please, wag po kayong maawa, ha?
minsan po binabalal na po sa luneta yung mga ganyan, na kaya wag po kayong malulungkot, and sabi ko po sa inyo, talagang tanggapin nyo lang po ang sinasabi sa inyo ng Divine Universe. Okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po sa lahat sa inyo, to all my Lady Elena, solid and ever loyal na family, friends, and subscribers. Maraming salamat po from the bottom of my heart. And for those of you who would like to know po if this reading or this energy is for you, you can message me po at Lady Lee Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako mapapanood. That's my only official and legit FB account, no? Pag nagra-random check po ako, dyan po ako tumatawag sa mga followers ko. So I do hope na one of these days ay kayo po ay aking matawagan, no? So yun po, and no skipping of ads po pwede. Tulong nyo na po sa akin yan. So maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless you all, no? For those of you who will give me a super thanks for this video, maraming salamat po from the bottom of my heart. And please like this video and comment down below po para malaman po natin kung ano po ang comments nyo po, at mabasa ko po para na rin po tayong nag-uusap. So maraming salamat po sa inyong lahat. Life is short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the Divine Universe and just let go and let God write your life and love story. Maraming po sa inyong salamat. I will be back for another set of reading mamaya po. Magbibigay po tayo ng second reading of the day today. Maraming pong salamat sa inyo. God bless you all. I love you all. Bye!